Ayan, hello, good morning and good evening everyone kung saan ka man nandun. So, ayun no, ako po si Kuya Kevin ang naatasan today para sa ating daily devotion. So, ayun no, bago pang lahat, tayo po ay mag-pray. Yes Lord, thank you for today, O Lord, na kami po ay lumalapit muli sa inyo, O Lord, sa magitan ng aming daily devotion, O Lord, sa aming online daily devotion, O Lord. I pray, O Lord, maabot nawa nito, O Lord, ng programang ito, O Lord, ang lahat, O Lord, ng nais nyong maabot, O Lord, through online, O Lord. And I hope and pray also, O Lord, sa lahat po ng may kinig, O Lord, i-touch nyo po ang heart nila, na hindi lang po ito mag-stay sa kanilang tenga, kundi mag-stay din po sa kanilang puso at isip at magamit po nila sa araw-araw na kanilang ginagawa. Ayan po Lord, maraming salamat po at i-guide nyo po kami all throughout, O Lord, the devotion, O Lord. It's our prayer, Lord, in Jesus' mighty name, Amen. So ayun na nga mga kapatid, ang naibigay po sa akin na verse ay 2 Kings chapter 6 verse 16 to 17. Pero bago po tayo mapunta doon, ang title po ng ating daily devotion is God is our defense and stronghold. So ayun no, kung isipin mo, si Lord ang defense natin tsaka stronghold. Pag sinabing defense, yung talagang depensa mo. Kumbaga nga sa online games, pag sinabing naka-defend ka or merong kang naka-defensive armor, is yun yung panlaban mo sa kalaban. Pero pag sinabi ng pong stronghold, is siya talaga yung pinaka, kumbaga kung sa isang kingdom, yung stronghold ang pinaka last at pinaka matibay na defense ng kingdom na yon. Correct me if I am wrong, so yun ang pagkakaintindi ko sa word. So ayun na nga po. Balik na po tayo doon sa verse. So ulitin ko po. Sa 2 Kings chapter 6 verse 16 to 17. So sabi po doon, "Don't be afraid." The prophet answered, "Those who are with us are more than those who are with them." So, with them. Then verse 17 po, "And Elisha prayed." Sabi niya po ay, "Open his eyes, O Lord, so that he may see." Then the Lord opened the eyes of his servant, and he looked around the hills, full of horses and chariots of fire around Elisha. So dito po mag-iwan po ako ng dalawang points. So pasensya na po sa lightnings, medyo madilim po talaga kasi ang aking kwarto kasi mataas po yung ceiling. So ayun sa una po is, ang first point po natin is do not be afraid. Bakit nga ba dapat hindi tayo matakot? Dito kasi pag natakot tayo, nami-mislead tayo sa mga bagay-bagay, nagdesisyon tayo ng mabilis, nagkakamali tayo ng desisyon out of fear, out of pagiging afraid mo dun sa mga bagay na kinakatakutan mo. Lalo na pag nasa isang sitwasyon ka na sobrang taas ng pressure, sobrang taas ng, alam mo yun, na sobrang taas ng pressure, feeling mo kakainin ka na nung sitwasyon, sobrang laki ng problema, at dahil doon nafo-focus ka na doon sa problema na yun. Which is wrong. Kung isipin nyo po kung bakit nga ba sinabi ni Elisha sa kasama niya, do not be afraid. Kasi kung babalikan po natin yung chapter na ito, sila po ay nasa isang lugar at yung army is papunta na sa kanila para para huliin sila or patayin sila. So isang buong army ang sumusugod kila Elisha. Pero si Elisha nagtitiwala siya sa Lord. Bakit? Kasi alam niya si Lord ang defense niya and stronghold niya. So balik po tayo dun sa verse na sabi doon ay balik po tayo sa point. Sabi po doon is do not be afraid. Bakit? Kasi pag natakot po tayo, minsan nami-mislead po tayo.
Pag nami-mislead tayo, mali na yung decision natin. Kasi out of dahil sa sobrang focus natin, nakakalimutan natin si Lord, nagpo-focus na tayo dun sa sa bagay na yun. So, nami-mislead tayo. So, bukod sa misleading na yung decision natin, is nagkakaroon na tayo ng wrong decisions. Kasi, bakit wrong decisions? Kasi, na out of focus tayo. So, kumbaga, chain reaction siya. Pag natatakot ka dun sa sitwasyon mo o sa bagay na yun na kinakaharap mo sa buhay, dahil nakikita mo, ang laki-laki ng problema ko, Lord. Ganun yung nakikita mo. 'Di ba? At pag nag-umpisa kang natakot, dun na atake ang kaaway, kapatid. Tutungtungan na ng kaaway yan. So, syempre, dahil sobrang nakikita mo yun, nakakalimutan mo may Lord ka pala. So, ayun na. Papasok na. Atakin ka na ng kaaway. Darating na yung misleading decisions or yung misleading information. So, dahil nakakalimutan mo na may Lord ka, lahat ng information na dumarating sa'yo, tanggap ka lang ng tanggap. Di mo na ina-assess kung tama ba ito, mali ba ito, ano ba dapat gawin. So, dun pa lang nami-mislead ka na. Kasi because you are afraid to that thing or to that situation, to that problem, tinungtungan na siya ng kaaway para ma-mislead ka. Then pag na-mislead ka, dadagdagan ulit ng kaaway yan, kapatid. Anong susunod na mangyayari? Wrong decisions na. Bakit? Kasi wala ka sa focus. Hindi ka na sa focus na ay dapat ganito ang gawin ko kahit nasa matinding pinagdadaanan ako. Dapat ganito ako kasi Kristiyano ako. Dapat makita na si Lord. Even I'm in the deepest situation in the storm. 'Di ba? So, yung tipong nasa nasa bagyo ka ng problema. Pero ang nakikita nila, ang dapat mong gawin is ipakita mo pa din na isa kang Kristiyano. Or, ipakita mo si Lord sa buhay mo. Bakit? Si Lord nga yung stronghold natin, tsaka yung defense natin. Whatever they do, bahala sila dun, kapatid. Ikaw, ang gagawin mo lang is yung part mo. Lumaban. Nang nasa tama. Nang nasa focus. Nang nasa Lord. Bakit? Bakit? Kasi si Lord nga ang final defense natin. Tsaka siya ang stronghold natin. So, ang gagawin lang natin, kapatid, is lumaban to move forward. Yun dapat natin gawin. Huwag tayo ma-mislead, huwag tayo ma-out of focus. Kasi once na natakot tayo dun sa bagay nyo, tutungtungan na yun ng kaaway. Papasok na dyan yung misleading decisions, kasi hindi mo na tinitignan kung tama o mali pa ba yung dumarating sa'yo. kung okay pa ba yung ginagawa mo, kung tama ba yung decision mo, 'di ba? So, then pagkatapos nun, pag misleading ng information sa'yo, wrong decisions ka na rin. Chain reaction na siya, 'di ba? Hindi ka na makakapag-focus. Bakit? Kasi nakalimutan mo may Lord ka. So, imbis may kita mo na si Lord is malaki kaysa doon sa problema, ang nakikita mo ito. Yung problema na maliit lang naman talaga. Sabihin natin mas malaki siya sa'yo, pero mas malaki pa rin si Lord doon sa problema. So, dahil na out of focus ka, na imbis na nakafocus ka sa Lord, at sa pamumuhay ng pagiging Kristiyano, nakafocus ka doon sa problema. So, nakalimutan mo si Lord mismo, nakalimutan mo, out of focus ka na dahil sa pressure, dahil sa sa problema. At dahil doon, sa out of focus na yun, ibang-iba na ang nagagawa mo. Which is pagkakasala din po. Once na out of focus po tayo, pag nakalimutan natin si Lord, 'di ba? Pag na-out of focus tayo, nakalimutan natin na may Diyos tayo, magawa ka na ng mali. Which is lead to sin. Why?
minsan yung desisyon natin na pabigla-bigla at pagmamadaling desisyon, nakakagawa tayo ng pagkakamali, minsan nagkakagawa tayo ng pagkakasala na hindi naman dapat natin ginagawa. So minsan nagdidesisyon na lang tayo based on our knowledge. Hindi na po based sa knowledge na hinihingi natin sa Lord. So sabi nga dun sa verse 17, and Elisha prayed. Diba sabi ni si Elisha nagpray. Sabi niya, open his eyes, O Lord, that he may see. So yun po ang second point natin. Lagi po nating ipag-pray sa Lord na when are in deep situation, sa sobrang taas ng pressure, kung ano mang problema ang kinakaharap natin, sa pera man, sa trabaho, sa pamilya, at kung saan pa man, kung ikaw ay nasa government, 'di ba? Mas malaki ang responsibility kung ikaw ay isang police, isang teacher, kung ano pa man, lahat naman tayo may responsibility. 'Di ba kung iisipin mo, kung tayo ay nasa sobrang hirap na sitwasyon at sobrang tinding ng pressure sa'yo, lagi natin ipag-pray, Lord, ipakita mo sa akin yung positive side. Bakit nangyayari to? Tandaan natin kapatid, in every situation, imposible na walang positive side yan. Why? Hindi papayagan ng Lord kung wala kang papayagan ng Lord na bigyan kang sitwasyon ng kaaway kung wala kang matututunan doon at kung hindi matitest yung faith mo at kung hindi ka lalago. So, ibig sabihin, sa bawat sitwasyon, sa bawat problema, si Lord, nandyan lang yan, nag-aantay sa'yo, kapatid, para tulungan ka. So, sabi nga doon, di ba, pinag-pray, sabi ni Elisha, yung kasama niya, Lord, buksan niyo yung mata niya that he may see. Then he granted it. Sabi, di ba? He granted the prayer. Ginant ng Lord. Nung binuksan ni Lord yung spiritual eyes nung kasama na nakita niya, nakapaikot sa kanila yung angels at chariots of fire. Diba? Iisipin mo, army yung susugod sa kanila o yung naghahanap sa kanila. Which is, pag sinabing army, talagang marami yun. Squad or more, 'di ba? So doon pa lang may kita mo, kaya takot na takot yung kasama niya. But Elisha knows God and how God powerful is. Kung isipin natin, 'di ba? Ang isang anghel is talaga sila? Mga beings sila na may talagang kakayahan na hindi kaya natin ng tao. So, isipin mo ganun kadami na powerful na angels ang nakapalibot sa'yo at ginagwardyahan ka sa sitwasyon na sobrang tindi at di ka papayagan ng Lord na makanti ng kaaway. Because God is our stronghold. Sa yung depensa natin na kahit ano pa mang mangyari, hindi masisira at hindi mabubuwag. Because no one is more than powerful than our God. Kaya lang tayo minsan nagkakamali. Balik po tayo sa point number 1. Dahil natatakot tayo at bunga ng pagkatakot na yun is yung misleading decision, wrong focus at ayun, tuloy-tuloy na tinutungtungan ng kaaway at ayan na nga. 'Di ba? Tinutungtungan ng kaaway. Diyan na darating na yung point na pag mali na yung decision mo, ma-realize mo, mahihiya ka to the point na feeling mo kung ano-ano lang nasa isip mo, maglulugmok ka na, etc. Hanggang sa wag naman sanang dumating sa ganung point, nag-backslide ka na. Pati hindi lumipat ng ibang simbahan. Tapos nag-backslide ulit. So, yun po, na wala pa akong pinapakinggan ng kahit ano, ay nagbibigay lang po ako ng example. So, pag ganun kapatid, kung ikaw ay under pressure because of the problem, huwag natin titingnan yung problema. Ang una mong isipin kapatid, Lord, ano yung tinuturo mo sa akin out of this problem? Kasi sobrang tindi ng pressure, Lord. Panigurado ako may tinuturo ka sa akin.
Hanapin natin yung tinuturo sa atin ng Lord. Pangalawa, Lord, anong positive side nito? Bakit ganito yung nangyayari? Kasi common sa atin, kasi we're in human flesh. Kini-question na natin si Lord. Lord, bakit nangyayari sa akin to? Bakit ganyan? Bakit ganun? Alam mo yun, nagsi-self-pity ka na. Which is wrong. Dapat ang ginagawa natin is hinahanap natin yung positive side ng problema. I'm not perfect, no? Pero I'm telling this is na pag mayroon tayong problema, titingnan natin it to the positive side of the situation. Lord, ano yung positive side nito? Lord, ano yung dapat kong gawin? Yun dapat nating ginagawa eh. Pag you're under pressure because of the problem, feeling mo hindi mo na alam yung gagawin, pag hindi mo na kaya, give it all to God. Kasi nga, siya yung kapahingahan natin at siya yung stronghold in defense natin. So, sabi nga doon sa title, He is our defense and stronghold. So, wala kang ibang hihingiin ng tulong, kapatid. Bago kahit sino pa man nahingin mo ng advice, punta ka muna sa Lord pag may problema ka. Kasi in the end of the day, si Lord ang tutulong sa iyo. Gagamitin niya lang yung mga taong nakapaligid sa iyo. Gagamitin niya lang yung mentor mo. Gagamitin niya lang yung pastor mo. Gagamitin niya kung sino pa man. Pero bago at lahat, punta tayo sa Lord. Tayo sa Lord at wag natin siyang i-bypass. Minsan kasi kadalasan sa ating Kristiyano, final, na si Lord yung nasa pinakahuli na tatakbuhan natin. Which is wrong. Dapat pag sa umpisa pa lang, Lord, ano yung tinuturo mo sa akin? Bakit nasa ganitong sitwasyon na? Lord, ano pong positive side nito? Bakit siya nangyayari ngayon? Huwag tayo guys mag-focus dun sa problema. Kasi pag nag-focus tayo sa problema, ayan na. Yung kaaway, tutungtungan ka na at mapupunta na kung saan-saan yan. Maniwala ka sa akin. So, dapat ang gagawin natin is punta sa Lord, tanong sa Kanya, anong positive side, anong tinuturo sa Kanya. Bakit? Minsan paulit-ulit yung problema kasi hindi tayo natututo. So, ayun nga yung Kaya yun dapat ang pinagpipray natin. Bakit nga ba Lord paulit-ulit sa akin yung ganitong sitwasyon? Yung ganitong pressure, yung ganitong problema? Kasi kapatid, hindi ka natututo. So dapat tinitignan natin, Lord, ano yung tinuturo mo sa akin? Kaya napaka-importante na pag natapos yung problema, dapat lumago ka. Pag hindi ka lumago, ibig sabihin wala ka natutunan. Pag wala ka natutunan, ibig sabihin hindi mo hiningi yung guidance ni Lord throughout the problem. Inayos mo lang yung sarili mong desisyon. At in the end of the day, magbabackfire pa rin siya sa'yo at babalik ka na naman sa ganung sitwasyon. Bakit? Kasi nga, hindi ka natuto. So, diba? Kaya dapat natin alamin, Lord, ano yung tinuturo mo sa akin on this problem? Para kung sakali ganung sitwasyon, alam mo na kung anong gagawin. So, hindi ka na yung kung ano pa man na, diba, na nag-self-pity, kung ano-ano kailangan gawin, diba? Which is wrong. Sa ating mga Kristiyano, dapat ang unang-una nating desisyon at hindi si Lord ang huli dapat. Unang-una pa lang, dapat si Lord ang hinihinga nating advice kung ano man ang problema mo. Hindi yung best friend mo, hindi yung partner mo, at hindi yung sino pa man. Si Lord muna dapat, bago ang lahat. So, ayun mga kapatid, no? Ang iwan ko sa inyo today is, huwag tayong matakot. Dapat ang focus natin parati, kung ikaw man ay nasa mahirap na sitwasyon, is kung ano yung, ayun nga, kung ano yung nasa positive side, at kung ano yung matututunan natin. So, ayun po yung niiwan ko sa inyo today na na dapat natin matutunan. Which is dapat ko rin matutunan. So, ayun no, na dapat lagi tayong mag-focus dun sa positive at kung ano yung tinuturo sa atin. Ayun lang po, no? Closing prayer po tayo. And maraming pong salamat muli sa pribileyo na binigay nyo sa akin para makapagsalita sa our daily devotion. Ayun po, pray po tayo. Yes, Lord, thank you for today, O Lord, na binigyan niyo po ng pagkakataon muli para makapagsalita, O Lord.
Lord, I pray, O Lord, kung ano man po ang naibigay niyo po na word today, O Lord, is mapunta po to sa pinakamatabang part ng puso po namin, O Lord, na magamit po namin sa araw-araw na pagdesisyon namin sa buhay, O Lord. At ka rin po mag-guide sa amin, O Lord, sa mga bagay-bagay na kailangan namin gawin, O Lord. And I also praying, O Lord, for Israel, O Lord, kung ito man ay pagdidisiplina or pagsasaayos ng mga bagay-bagay, O Lord, kayo po ang nakakaalam, O Lord. But I pray, O Lord, the civilians po, O Lord, kayo po ang tumulong sa kanila, yung mga wala pong kinalaman sa sitwasyon, O Lord. Kayo po ang bigay sila ng knowledge and wisdom sa kanila, O Lord, para hindi po sila ma-mislead, O Lord, at kayo rin po ang bigay sa kanila ng protection, O Lord. Pinagpipray ko rin po ang lahat ng kapatiran na may sakit ngayon, O Lord, dahil umuulan-ulan, O Lord. Kayo po magbigay sa kanila ng kagalingan at guidance po, O Lord, sa kanilang pagpasok sa trabaho at pag-aaral, O Lord. Thank you, O Lord. This is our prayer, Lord. In Jesus' mighty name. Amen. Ayun po, Thank you and good evening, everyone.